So yun mga bossing, so for today's video natin, so nandito tayo ngayon sa San Pablo project natin here at San Diego. So bali ito yung progress ng trabaho natin ngayon. So bali ngayon ay ito, nag-start na nga tayong magdagdag ng mga ties natin para dun sa ating mga poste. And then nagdudugtong na rin tayo ng ating mga support na rebars, yung ating mga main bars. And then yun naman, ayun si foreman natin, napapatrabaho na rin si foreman natin. Oh. So bali yan, sila yung nagkakabit at nag-assemble nitong scaffolding natin. So bali itong mga scaffolding natin, ito yung magiging support natin para dito sa formworks ng columns. So bali kita nyo dito meron tayong pinopormahan ng mga poste. Ayan. So kaya kinukulong natin siya ng mga tubo. So para magkaroon ng patigas yung ating mga brace. So para hindi mawala sa alignment, hindi mawala sa hulog yung ating mga poste. So kaya kinukulong natin yan ng mga scaffolding. So bali yan yung nagiging brace and then support nung mga formworks natin para hindi ma-disalign, para hindi mawala sa hulog. Ayan. So yung bali ginagamit natin dito, so ganun pa rin yung board natin, yung PP board, plastic, hollow board. And then syempre yung mga framing natin is mga tubular pa rin. And then yun namang ating mga pangasinturon. Ayan, so mix yan, meron tayong kahoy, then tie rod, and then meron din kaming ginagamit na tubular din. So pero mas maganda talaga, yung ginagamit namin talaga is kahoy. Ayan. So bali dito, natapos na rin yung tie beam. Ayan, makikita niyo mga bossing, ang lalaki ng tie beam natin, no? Ayan, so maganda talaga sa bahay. Ito, wag niyo kakalimutan mga boss, yung tie beam. Ayan, pag magpapakonstruct kayo ng bahay, isa sa pinaka-importante sa structural natin or sa mga structural element natin yung tie beam. Kasi yan yung isa sa nagpapatibay nung mga foundation natin. Yan yung humahawak doon sa mga columns natin. So para pag dating ng mga earthquake or yung mga paglindol, hindi basta magko-collapse yung ating mga poste. Hindi siya magkakaroon ng buckling, hindi siya lulubog, or hindi basta guguho yung bahay natin kasi meron tayong support na mga tie beam. So yan yung nagsisilbing sinturo nung bahay natin. And then yung mga tie beam naman natin mga bossing ay iba-iba yung location nito. So meron tong nakalocate near or malapit dun sa ating footings ng ating mga columns. And then itong tie beam naman natin, ang design naman nito is nandun siya sa may grade line. Okay, so pwede nating tawaging grade beam ito and then pwede rin natin siyang tawaging tie beam. Ayan mga bossing. So yung tie beam natin is kasing laki nung mga columns natin mga boss. So ayan, and then dito naman nakikita niyo meron tayong backfill dahil nga elevated itong ating lote, and then masyado kita nyo malalim, no mga bossing, no. So around sa estimation natin, so nung sinukat natin mula dun sa harapan hanggang dito sa likod hanggang dun, yan ay kakain ng almost 200 cubic na panambak. And then bali ang gagawin natin dito mga boss, so habang nagpoporma tayo ng mga poste natin, ay ayan, pinapa-backfill natin. So pinapatambakan natin yung mga portion na pwede nang tambakan. And then yung ating mga tie beam na yan, yan na yung ating floor line. So bali, nag-abang na lang tayo ng mga dowel para sa mga flooring natin. So buhos ng flooring. Ayan, so ito pag tinambakan to, gagawin natin, tatampirin, babasahin ng tubig, tatampirin hanggang sa maging compacted na to ng ayos. So talagang siksik na siya. So mas maganda kasi siksik yung ating backfill. So para para maiwasan natin yung mga crackings nung mga flooring natin. So malaki kasi yung nagiging feedback kapag hindi maayos or hindi siksik yung ating mga tambak. So pwedeng magkaroon ng cracks yung ating mga flooring, at the same time madadamay pati yung ating mga tiles. Ayan. So bali dito pati yung kita nyo, yung Poso Negro natin, okay na siya. So hindi ko pa lang siya pinapa-flooringan dahil ang plano natin, isasabay natin yung flooring nung ating septic tank dito sa flooring ng garahe. So para monolithic at matibay. So hindi siya dugtong-dugtong, no mga boss. Hindi, para matibay syempre for safety na rin. So yan mga bossing yung ating kaganapan dito sa ating San Diego, San Pablo project. Ayan, so baling oras natin ngayon is pasado alas 5 na. So mag-overtime tayo kahit hanggang mga 6 o'clock. And then yun, shoutout sa aking uncle, kay Papa Gane. Yan ang aming boss dito sa site. Ayan, so yun mga bossing, so abangan bukas gagawa tayo ng tutorial video kung paano
ang pagpoporma ng ating mga columns. So magbibigay ulit tayo ng tips. So medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapagbigay ng tutorial video kasi nga marami tayong inaasikaso ngayon mga boss. So bukas, ayan, mag-share tayo kung paano pormahan yung ating mga poste gamit yung ating PP hollow board and then yung ating tubular na framing. Yan, so bali dito naman, so kita nyo mga boss yung panambak natin, galing ito kay Don Terrio. Ayan, so yan yung ginagamit natin pang backfill, galing niya sa quarry. So mixing siya ng buhangin, lupa, bato. Ayan, so may mga boulder siyang kasama, yung malalaking bato. So naipalagay na natin dun sa tambak na malalim. Ayan yung ating site, no? So kita nyo mga bossing. So bali itong tinatayo natin dito is 60 square meter, 2 story. Ayan, and then yung lot area nito is around 200 plus square meter. Ayan, so kita nyo, napakalawak pa nung galawan natin sa may harapan. So talagang marami tayong pwedeng gawin dito. Pwede tayong mag-landscape, pwede tayong magawa dito ng magkabit ng tiles, flooring natin. Ayan. And then ito mga bossing, napapansin nyo nga pala yun. Kita nyo, yung pagdudugtong namin ng bakal. So hindi kami nagdudugtong ng mga bakal, ng mga poste. Hindi pantay-pantay yung mga poste namin. So dahil kumukuha kami ng 50% ng height ng columns natin or yung height ng ating flooring to slab. So kinukuha natin yung 50% niya and then doon tayo naglalagay ng splicing. Ayan, so bali kita nyo meron tayong mga bakal na hindi pantay-pantay. So yun ang tandaan nyo mga bossing, kinakailangan pagdating sa pagbabakal, yung location ng lapping natin ay hindi lang nasa isang location. So para maging matibay yung ating structure.